Welcome back! Yan guys. Nakikita nyo guys yung ating background. Yan. Nasa bago tayo guys na music room. Ito guys yung sinasabi ko sa inyo dati guys na ginagawa nating music room. Project ko before na gusto kong matapos. Yan natapos na guys. And mayroon tayong bubuksan ngayon at mayroong tayong tatalakayin tungkol sa ito guys yung dumating sa akin ngayong araw na to. Siyempre galing sa ating manok guys, kay Ken. So, gano'n nga ba katotoo na ang SB19 ay laos na? So yan guys, isa yan sa mga tatalakayin natin, gagawa natin ng explanation kung totoo ba talaga. So, pero guys, welcome back muna sa ating YouTube channel, Musica World Music. And nakikita nyo, bago ang ating studio. Ito guys yung ating pinagagawa before and how many months I think bago ito natapos kasi kasabay guys yung renovation ng house and all that. So guys, pasensya na kung madaling araw ko ngayon nag-live. Pero ito kasi guys yung pinaka-available kong oras. So pasensya nagkakabakil-bakil tayo ngayon guys. Kasi guys, bukod sa how many months tayong walang ganap dito, yung mga ganap ko sa Manila, may biglaan kasing lakad. Yun yung ating mga na-post dito sa ating YouTube channel. Pero ngayon, since okay na lahat, natapos ko na yung lakad ko sa Manila at medyo okay na naman na schedule ko. So, balikan natin ulit yung ating mga ginagawa dito sa ating YouTube channel, kagaya ng pag-support natin sa SB19, sa ating Mahalima, at syempre sa ating manok, sa ating bahay sa Siken. So, daming kong mga na-miss na mga ganap nila and pero from time to time, nag-check ako guys online sa mga sa like Facebook, especially YouTube, kung ano mga nangyayari sa kanila ngayon. So, natutuwa naman ako pero may mga ibang halos nag-trending pa na mga patutsada guys na ang SB19 daw ay laos na. Kaya nga na-shock ako talaga. So, hindi ko ubod maisip kung ano ba ay yung pinaghuhugutan nila, bakit kailangan talaga nilang gawan ng ganyang mga issue na ang SB19 daw ngayon ay laos na. So mamaya guys, balikan natin yung issue yan kasi excited na ako guys dito sa dumating sa akin ngayong araw na to guys. And ito guys yung kung subscriber ko kayo guys dito sa ating YouTube channel, alam nyo kung anong ibig sabihin nito. Ang dami ko before ng mga ginawang video patungkol nga sa record company ni Ken Philip, ating bias, about sa kanyang career before na halos talaga wala akong maramdaman na although sikat na ang SB19 before and then nag-solo si Ken, pero yung parang nakukulangan ako sa support ng kanyang record company. Kung subscriber kayo guys dito sa ating YouTube channel, alam niyo guys yung ibig ko sabihin. I think marami din ako nagawang video before na tinatalakay ko yung about sa record company ni Ken. 'Di ba? Kasi parang wala akong maramdaman before. So gumawa ako ng video, nasabi ko talagang kinakampaign ko talaga is na suportahan talaga si Ken during that time. And kulang na lang guys magmakaawa talaga ako guys before sa kanyang record company na gawan talaga si Ken ng mga something na makakatulong sa kanyang career. Like yung, for example, yung mga promotional and like yung mga gagawing album, sana gawa ng mga physical album and gawa ng mga major concert, di ba? Kagaya nag-release siya ng mga EP before. And ginawan ko yun ng mga reaction dito sa video, YouTube channel natin na kung maaari ito doon na kumbaga para at least
sulit naman yung pagod kasi alam ko si Ken talaga yung siya yung gumagawa ng album and all that and yung ibang plans sa career niya. Pero kung walang support talaga from record company or yung nasa likuran mo talagang walang mangyayari sa career mo. So natutuwa naman ako, at least medyo tinugunan. Medyo tinugunan ng record company ni Ken. Ayaw ko nang bagitin yung mga name ng record company. Tinugunan naman. Yan. And isa na nga to sa mga tugon. And medyo natuwa nga ako siguro yung mga behind album, yung mga like sa design, sa art and medyo hindi ko naman sinasabing nagkuha ng konting concept doon sa mga kasi yung mga thumbnail, di ba? Gumagawa talaga ako ng pinaghihirapan ko talaga yan. Medyo napansin ko yung design nito na bubuksan natin ngayon, medyo similarity sa isa sa mga thumbnail na nagawa ko before kay Ken. Nasabi ko, sana hindi ako balisa kutob ko kasi parang medyo inspired siya doon sa isang design na nagawa ko. Yung cover ng bubuksan natin ngayon. So, buksan na natin. By the way, yung mga naka-tune in ngayon kahit madaling araw na, hi sa inyong lahat. Pwede kayo mag-comment guys. And patutuwanan nyo talaga guys kung totoo ba talaga ang nababalita na talagang may pinagdadaanan ng SB19 na palaos na daw. So, ewan. So, nag-research ako and then mamaya gawa natin ng talakayin natin kung gaano katotoo ba yung issue ngayon sa SB19 na palaos na daw. So medyo matinding akusasyon yan guys. So try nating himay-mayin at gawa ng reaction talaga. So ito na muna ang unahin natin guys. As I said, from Ken, Philip, hindi ito guys yung sa SB19. Kay Ken ito guys, exclusive. From his record company na nilabas. So, ayan, buksan na natin. So, habang nagbubukas tayo, guys, mangungumusta muna ako, guys, kasi ang tagal ko talaga, guys, hindi nakapag-live, nakapag-gawa ng mga reaction videos. Kasi, guys, bukod, guys, sa bukod, guys, sa na busy ako, may kunting pinagdaanan talaga ako guys. I-share ko sa inyo dito guys ngayon. Konti lang, bahagya. So yan, nabuksan na natin. Yan, habang binubuksan ko to, as I said guys, mag-share ako ng konting Ayan. Diba? Talagang sinecured talaga ng na hindi madadamage, di ba? May nakanote pang ganyan. So, during that time kasi guys, medyo nagkaroon ako ng konting struggle sa aking health. So, habang busy ako sa mga ginagawa ko, kailangan ko yung ayusin yung health ko. So, medyo nagka-problema talaga ako guys. Kaya, nagkasabay-sabay. Kaya, napansin nyo guys, wala na masyado akong ginagawa about sa SB19. Yung nag-e-effort akong gumawa ng mga unboxing or videos, mga reaction videos. Medyo madala na. So, yun guys. Ayaw ko nang i-elaborate pa kung ano talaga. Basta medyo nagka-problema ako ng konti sa health ko. So, inayos ko yon and isa yun din yun sa mga ginawa ko sa Manila. And kung bakit ako yung mga video sa Manila, mga vlogs. Ang dami kong video guys. I-check nyo guys dito sa ating YouTube channel yung mga pinagagawa natin sa Manila guys. Nung nag-stay tayo sa Manila. And BGC guys. So, may mga ginawa akong mga videos
check nyo na lang dito sa ating YouTube channel, guys. And yun na nga, tungkol sa health ko din and other etc. So, yun lang. Kaya napansin nyo guys, madalan yung mga videos na ginagawa ko. And ngayon, try ko na ulit bumalik sa ating channel at ipagpatuloy yung ating passion. Kumbaga, dito ako masaya guys eh. So, naniniwala ako guys na piliin nyo guys yung kung saan kayo komportable, masaya, di ba? Para at least yung ginagawa nyo may kabuluhan. So, as I said before, parati kong sinasabi, gusto kong ma-inspired yung mga kabataan na ma-appreciate nila yung music. Di ba? Kasi nowadays, iba na kasi yung panahon ngayon. Yung panahon namin puro ganyan, yung mga sa background natin guys, di ba? Hitik na hitik sa mga ganyan. Ngayon kasi parang wala. Kung hindi pa manawagan yung mga fans kagaya ko, nanawagan talaga ako sa record company ni Ken. And kung may time kayo, i-check nyo dyan kung anong pinagsasabi ko guys about dito. So ito guys, isa sa mga physical album na sinasabi ko guys. So yun. Hindi pa nga ako sure guys kung ito ay literal na album or visual, tawag dito, Blu-ray something. Kasi iniisip ko din baka kako live album. So, tingnan natin kung ano ba talaga to. Baka Blu-ray yung papanoorin mo talaga sa player. I think parang ganon. So, buksan na natin. Oops. Ayan, meron tayong viewers. Hi sa inyo. Comment naman kayo guys. Mangumusta lamang. Kumusta kayo guys? Yan. Say hi. And balitaan nyo ako guys kung ano ba talaga yung mga nangyayari ngayon talaga sa SB19. Mamaya, sabi ko nga kanina, gawa natin ng konting reaction yung mga na pinapalabas talaga nila na parang struggle ngayon ng SB19 sa kanilang career. So, totoo nga ba talaga yan? Nung nalaman ko yun, siguro mga couple of weeks ago, nag-trending talaga yun eh. Nag-research ako about sa kanila. Kasi nga medyo na hindi ako nakapag-focus na sa SB19 kahit kay Ken. Dahil nga sa mga pinagdaanan ko, ayoko nang masyadong elaborate ko na ba yung mga napagdaanan ko personally. Importante naman ngayon, di ba? Andito tayo ulit sa ating YouTube channel. So, by the way, yan. I hope nakikita nyo guys ang maayos. Ang alam ko marami na din naman siguro nag-unboxing nito dito guys. Hindi ako sure. Kasi sa Facebook, I think parang may nakita. Doon ko nakita yung unang nag-unboxing nito sa Facebook. Ito guys, yung sinasabi ko guys sa inyo. So, kung bakit ako may mga ganyan sa background sa likuran ko. Sobra kong saya guys. As in, hindi nyo lang alam. Natupad na yung wish, yung hiling natin before sa record company ni Ken. And kasi guys, para sa akin, ang pagiging artist or singer ka, artist ka, di ba? Pinaghihirapan yan eh, yung ilalabas mo mga projects and ano yan, dugot pawis talaga, walang tulugan yan. Sa record studio, sa mga ganyan, talagang wow, hindi basta-basta, hindi yung mag-release ka ng album after a month, makakapag-release ka, hindi. Lalo't na kung yung artist, siya mismo yung gagawa ng mga song niya sa album. Kagaya ni Ken, di ba? So, how many months siya na kumpleto o natapos na yung buong album. Ganon ang pagiging art. Tapos hindi man lang mag-e-effort na i-try yung best nila na itong gagawing album ni Ken, dapat I think makapaglabas tayo ng mga physical album nito bukod sa mga streaming or ano. Ganon. So, kaya naman natuwa ako kasi may tugon naman. Check nyo na lang dito sa YouTube channel natin yung mga minungkahi ko sa ating video before na mga
mga pinaabot natin sa record company ni Ken, na ayaw ko nang banggitin kung ano. Alam niyo naman yun kung anong label or ano record company ni Ken. Sa wakas, isa na to. And yung ano naman yung ginawa nilang LP, naalala nyo guys, yung parang pinagsama-sama na yung mga mangilan-ngilan ng mga singles, Kanako. Di ba naalala nyo yung guys, yung mga last part ng kanya Complex album. Di ba may mga nilabas yung mga singles na hindi part ng Seven Sins. So, isinama yung parang naging compilation album yung nilabas nila ng record company ni Ken sa plaka, yung sa vinyl record format. So, ito naman guys, yung nilabasan talaga to ng ng physical album sa Japan. Seven Sins, yung CD format naman sa Japan, kung naalala nyo guys. Ngayon, ginawan siya ng local natin dito sa record company dito sa Pinas ng ganito. Hindi pa ako sure guys kung ito ay Blu-ray kasi nakikita ko dito eh. So, hindi ako sure kung mayroon itong extra CD na parang live album. Sana mayroon. Pero maganda to guys kasi although hindi na masyado ngayon available yung mga players sa Blu-ray, mga DVD player, Blu-ray player. Pero kung mahilig kayo guys mag-PlayStation, kung Blu-ray talaga ito guys, magpe-play ito guys, mag-work ito sa PlayStation. Kung may PlayStation kayo guys, gamitin nyo yun, i-play nyo ito, makapanood nyo to guys. So, I think available pa naman, mag-check kayo guys sa mga online, kung mayroon pang mga from Sony or from Samsung na nilalabas nilang mga Blu-ray player. Kasi ang Blu-ray guys, hindi to basta-basta magpi-play sa DVD player or VCD player. Dapat Blu-ray din or kung mayroon kayong PlayStation, pwede ito mag-work, gumana. So, ayun yung back cover. Paano ba? Masyado kasing ayan. Kakatuwa talaga guys. Spine. Ayan. Isa sa mga sinasabi before doon sa mga nagawa kong panukala or appeal sa record company ni Ken na kung maglalabas kayo ng mga something kay Ken like album or kaganito nga, mga Blu-ray or sabi ko, kumbaga ilagay nyo lahat ng pwedeng mailagay nyo mga photos, kumbaga lahat ng pwedeng nyo maisiksik sa loob ng album na mga something kay Ken, behind the projects, diba? I-jumpak nyo ng mga photo sa loob. Kasi magsisilbing souvenir ng mga fans. Kagaya ko. Kagaya natin guys. So, nakikita, nababakas ko guys, parang ang daming pages. So, parang madaming photos ito guys sa loob. So, sana. Hi sa ating viewers, sa mga viewers natin. Kumusta po? Pa-comment naman, may comment section dyan guys. Mag-comment kayo. Ayan. So, wala siyang promotional sticker. Sana naman next time, gawan nyo ng promotional sticker sa harap ng album para at least mayroong, kasi importante din guys, kung kunwari ito ay sa sobrang nag-sold out or gagawa ng reissue, maganda yung, diyan mo kasi mababakas case, mapo-prove kung yan ba ay tinatawag na first pressed na tinatawag, yan yung mga unang labas, sa mga reissue na. Kasi yung reissue guys, iba na yung kunwari iniiba yung quality, hindi kagaya ng unang dagsa, kumbaga unang labas ng album. Iba pa rin kasi yung first press na tinatawag guys. So, mas maganda sana kung may nakalagay dito hype sticker, yung promotional sticker niya.
So, pero wala. Ano magagawa natin? Wala naman nilagay yung ano. Pero yung I think parang sa SB19, andito sa wall ko nakalagay yung simula at wakas. Oh, may hype sticker yon sa Japan. Sa front ng album. Yan. Mamaya ipakita ko sa inyo guys. So, para siyang box set. Oh, di ba? Na-mention ko before, box set. Magandang ilabas. I think isa to sa masasabi nating box set. Kasi nakaloob siya guys sa slipcase. So, box set ito guys. So, ayan. Buksan na natin. Again, hi sa ating mga viewers. May mga mangilan-ngilan kasi madaling araw na guys. Comment kayo guys. Ano ba talaga ang mga katotohanan sa napapabalitang laos na daw ang SB19? Nag-research ako kasi hindi ko makakapayag na ganun maniniwala ako sa karamihan, mga fake news naman, di ba? So, nag-research ako. And may mga, kumbaga, kung bakit sila nakapagsabi siguro ng ganun, may mga mangilan-ngilan na mamay gagawin natin ng konting reaction yan kung bakit nila nasabing laos ng SB19. Na nagsa-struggle na daw guys sa kanilang career. So, nang dahil lang doon, so mamaya kung ano nga ba yun. Advice ko nga pala guys, kung may mga ganito kayo, ingatan nyo guys, kumbaga ito may plastic na, di ba? Huwag itong pupunitin ng pak. Huwag ganun. Kasi ito na yung parang magsisilbing protection niya. Nakikita ko sa mga nag-unboxing guys, yung mga nag-unboxing, kumakapunit, kumbaga walang. Yeah, may ano tayo, may subscriber na bahay mo ka. Kumusta kay Yaya mong vlogger? 431. Hindi. Itong bahay namin, ni-renovate ito. Kaya kung napansin nyo, iba yung aking music room. Kasi kasama yung music room sa pinaayos. So, kaya medyo bago. May yung old music room ko, andun pa rin naman. Ito yung bago. So, ito na yung parati natin gagamitin sa paggagawa natin ng mga video reaction, yung mga unboxing na tinatawag natin. So, iyan na, parati nyo makikita ang background. Or minsan, iiba-ibahin natin guys yung sold out lang ng free selling ticket ng Metro mo. Isa ngayon sa mga na nabasa ko kanina. So, kung bakit nga ba, anong hugot ba talaga kung bakit nila sinasabing palaos ng SB19? Hindi ako makakapaniwala talaga. Ako sa sarili ko, parang unbelievable, parang isang ganun lang agad-agad. So, yung mahabang taon na pinagtrabahuhan para sabihin lang nila na laos ng SB19, parang siguro kahit baliw parang hindi, di ba? So, ewan. Focus na tayo dito muna guys kasi parang hindi ako makapag-focus sa pagbukas nito. So yan, may mga additional na mga viewers. Hi sa inyo. Madaling araw na ata, so good morning na. Hindi na good evening. So, ayan. Nagbubukas tayo. Yan ang ayaw ko. Kaya kung bakit ako gumagawa ng video guys, hindi ako nagla-live sa pag-unboxing kasi isang pagkakamali pwedeng ma-damage yung di ba? Kaya pero kung nagre-record ka lang, i-edit mo na lang, talagang kahit 1 hour kang magbukas, walang problema. Di ba? Yan, nabuksan na natin. Nakaano siya guys, meron siyang extra plastic na makapal. Sino ba nakabili nito guys? Pa-comment.
Yung may mga copy nito guys, ano to guys, bali mayroon nito sa website. Anong ka ba yung pinaro-order ko to guys, bali nung naglabas si Ken ng I think parang nag-tweet siya about dito, agad-agad akong nag-pre-order. So na-delay pa nga ito guys, kung naalala nyo, di ba? Delayed ito guys. Yung original na release date nito hindi nangyari. Nagpaliwanag naman sila kung bakit medyo naantala. Okay lang naman, at least maganda daw yung tingnan natin yun kung totoo bang talagang nag-effort sila dito sa nilabas na ito. Diba? 7 Scenes, the album concert. So pag sinabing album concert, live audio yan. So audio, ibig sabihin CD, hindi Blu-ray. So medyo naguluhan ako doon. So album concert. So parang ang gulo. Naguluhan ako guys. Sana nilagay na lang dito, kung hindi ito talaga album, yung audio, visual siya, sana nilagay na lang is concert live. 7 Scenes concert live. Blu-ray. Parang ganun dapat. Kasi nakalagay dito, the album concert. Tapos may Blu-ray. So parang naguluhan ako. So yan guys. Kunin na natin yung loob. Yung may mga copy nito guys, kumusta? Na-play nyo ba? Anong ginamit yung player? Kasi I think gagawin ko na lang dito para ma-play ko to. I think sa PlayStation na lang. Kailangan mo pala talagang i-pull up. Ganito siya guys. Di ba? Kahit live, may mga pa-effect na di ba? So parang libro na siya. Hindi, ano ba to? Bali, may naka-separate, mayroong book. So, ito muna. Grabe yung eyes ni Ken, May contact lens siguro siya dito, kasi iba yung mata. Pero alam nyo guys, napapaisip ako, ano kaya kung baguhin ni Ken yung kanyang genre? Kasi may mga cover siya before, siguro naman kayo alam nyo yan, di ba guys? Nagka-cover siya guys ng mga R&B, di ba may mga ganun siya, mga acoustic, di ba mga ganun? Kasi hindi naman porket nagsimula ka as alternative artist or rock, yung genre mo talaga nasa ganung field, nasa ganung hindi ka na pwede mag-release ng other genre. Di ba? Pwede ka pa rin mag-shift or kung gusto mong itry yung R&B, why not, di ba? Kasi naalala ko before si Mariah, kasi yan yung una kong talagang sinubaybay nung 90s. Dati siyang pop artist nung early 90s. So, nung nag-mid-90s, parang napansin ko nag-shift, parang umiba siya ng genre, naging R&B na. To the point, papunta na siya sa yung last part ng 90s, naging hip-hop na. So, di ba? Sa layo ng binagtas niya, from pop artist, yung genre, naging R&B and naging pa siya. Kinalaunan, naging hip-hop, mga ganun. Naging ganun si Mariah. And medyo nahirapan nga akong mag-adjust kasi hindi ko talaga genre yung mga ganung hip-hop na mga ganyan. Pero pa siguro yung R&B. Pero kung hip-hop, parang medyo nawindang ako doon. Pero kinalaunan, nasakyan ko din. Tapos ngayon, may mga pasabog si Mariah na may ilalabas siyang album na alternative rock. So,
alternative rock album. Baka this year ilabas yun. So, kaya ang pagiging artist guys, hindi lang naman naka-focus ka sa isang genre. Kaya si Ken, balikan ko si Ken, pwede siyang gumawa ng album na kumbaga malayo sa nakasanayan sa kanya, kagaya ng mga ganito, di ba? Ang tulugan kasi ni Ken talagang rock, alternative, mga ganun. Pero itry niya na yung ibang genre naman, like R&B, di ba? Kasi yung boses ni Ken smooth, ang gandang pakinggan sa R&B. Kaya niyang, kasi mababa ang boses ni Ken, di ba? Bagay na bagay sana sa R&B yung boses niya. May husky, parang ganun, di ba? So, I hope talaga sana next na album niya, iba naman na genre, hindi naman yung although okay lang naman sa akin kasi nga wala tayong magagawa, ito yung gusto ng ating bias. So, kailangan mong i-adapt na lang pag-aralan yung music, yung genre ganon. So, yon. Ito yung disc. So, nakalagay dito guys is Blu-ray nga. So, hindi ito guys audio na yung parang CD lang na papakinggan mo. Literal guys na papanoorin ito guys. Hindi ito yung audio format. Hindi ito guys. So, tingnan natin dito guys kung mayroon siyang extra disc. Pero ito guys, obviously, Blu-ray nga guys. Blu-ray disc. Kailangan natin panoorin ito guys. Ito yung art. Ano ba to? Parang nasa concert mismo. Oh. Nasa venue yung photo dito sa yan. Sold out ito dati, di ba? Yung concert na to. Ganda ng concept, guys. Yung parang may nabasag na ano. Yan, may mga ganyan akong design before sa thumbnail ko na ewan. Siguro, subscriber natin, guys, yung isa sa mga team ni Ken. So, yan. Grabe talaga yung eyes ni Ken, ano. So, ito na yung isa, guys. Parang ito yung booklet. Okay. Okay. Binabasa ko, guys, yung ano, yung repertoire, yung mga kinanta niya sa concert niya. Di ba? Sana lahat nilagay dito. Napansin ko guys, parang wala siya talagang sinama kahit isa man lang doon sa complex. Parang wala talaga. Lahat lang ito guys sa Seven Sins album yung pinerform niya sa concert na to. Sana pinerform niya din yung yung mic test, di ba? Yung kagad na naalala ko. Kasi yun guys, isa sa mga favorite kong song niya sa kayong Rockstar. I think yung replica ito ng concert ticket. Yan. Ayan, may mga comments. So, hi sa inyo. Ayan. Yan. Ito na yung mga guys, napapaloob sa Blu-ray na ito. Di ba? Ang daming photos. Yan ang gusto ko guys. Itagtadin nyo na ng mga photos yan kasi iyan yung magsisilbing kumbaga souvenir ng mga fans. Huwag na kayong magtipid pa. Yung lahat ng pwedeng ilagay nyo na. Kumbaga, itodo nyo na yung ng album. Yung, di ba? Wow, ganda nito oh. Yan. Paano ba?
Yan. Ay, wow. Galing. Para siyang ano to, embossed. Hindi, parang ganda. Silver siya, guys, oh. Hindi ko ma-explain, guys, sa ano. Sana mayroon kayong copy nito, guys. Ang ganda, oh. Pagkakagawa ng ano. May paganito siya. Ano to? O, teka. Natatanggal, naaalis ba to? Hindi. Bubuksan mo siya. Paano ba? Okay. Yan. Ano to? Poster? Teka. Okay. Because I know in time all my life efforts won't lie. Diba? Tama. Diba? Yung effort ni Ken sa karir niya, hindi basta-basta. Ay sabi ko sa record company niya, yung mga previous videos na ginawa ko, patungkol yun sa mga record company, kumbaga sa record company ni Ken. Kasi hindi nyo alam kung gaano katindi yung proseso, yung pagod ni Ken doon sa mga nakaraang mga album niyang ginawa. So, wag nyo naman hintay na kumbaga malaos or kumbaga hanggang doon na lang, hanggang sa hindi na mamalay na may nagawa pala si Ken na ganung album. So, at least kung may mga ganitong bagay, bukod sa may ipopromote si Ken, matutulungan yung pag-promote sa artist, yung mga talagang avid fans, masaya na magkakaroon sila ng ganito. Pero kung walang gagawin ng record company ng something for fans, di ba parang, kaya naka-caption dyan sa ano ko, gift. Kumbaga ito ay isang regalo para sa akin ha. Magandang regalo ito sa mga fans ni Ken sa atin. Yan. Kaya ingatan nyo guys. Kunwari may bagyo, i-keep nyo. Kumbaga talagang i-save nyo talaga. Kasi mostly nakakasira ng mga collection yung mga bagyo, mga ganyan, baha. Kaya ako natataranta ako guys pag may mga kalamidad, mga bagyo yan. Talagang magdamagan ako nag-iimpake. Grabe yung art. Ano to? O di ba? Yung behind album, yung mga photos doon, isinama dito. Ito, isa to. Kasi hindi naman to sa ano sa live concert. Isa to sa mga behind the album, yung mga hindi nakasama sa mismo official album na photos, dito inilagay. O di ba, mga rare photos. O, dito isinama. Maganda yung mga ganyan. O, di ba, how many page na? Maraming page itong ano. O, yan ang, di ba, nakakatuwa. Yung mismo actual na concert niya, o mga photos na ano, nilagay dito. Kakatuwa. Sana ganun din ng SB19. Hindi yung mga photo cards lang. Okay naman yun, pero iba pa rin may mga ganito. Kunwari mga t-shirts, mga ganyan. Okay naman mga t-shirt or mga sombrero cap, mga ganun, mga pamaypay. Kung ano na lang na ano. Mas maganda ito ang pinaka the best na dapat ginagawa, nilalabas ng label or record companies ng SB19 sa kanikin. Mga ganito. Hindi yung maggawa na lang kayo ng mga photo cards. Ipamudmud yun sa mga fans. Hindi ganun. Kasi hindi ko inaano na hindi magtatagal yung career ng SB19. Sana nga talagang yung abutin sila ng kagaya ng mga icons na talaga na dekada na talaga ang
pinagdaanan sa career. I hope ganun din ang tahakin ng SB19. Kasi kunwari kung biglang magkatotoo yung sinasabi ng mga issue ngayon na laos na daw, pag ang artist kasi guys na laos, kunwari nakapag-release ka lang ng 3 albums, hanggang doon na lang talaga yun. So at least, yung sinuportahan mong yun na nagkaroon ng 3 albums, na nag-release ng ganito, di ba? Oh, yun ang ibig ko sabihin. Oh. Pero kunwari, kagaya ni, sino ba pinakamaraming albums? The Beatles, Mariah Carey, di ba mga 17 studio albums ang nagawa ni Mariah. O ang SB19, I think parang nakakaapat na, 3-4. Nasa tapat ko kasi guys yung mga SB19 album, physical album, di ba? Mayroon dito Get in the Zone, Simula at Wakas, saka yung ano pa yung isa, Pagsibol. Ang hindi lang nalalagawan guys ng CD, yung isa, ano nga yun guys, pa-comment nga, di ba nakalimutan ko tuloy, pasensya na. May isa silang ginawang EP na hindi nagawan ng physical album. Yung may song na Ginto. Oh, di ba? First single doon, Ginto. Nanghihinahin talaga ako doon, guys. Hindi nila nilabasan ng physical album man lang. Kahit kung ayaw nilang plaka, yung vinyl records. I think man lang kahit CD format. Oh, since nauuso naman yung mga cassette tapes, bakit hindi maglabas ng cassette tapes? Ang dami na ngayon, guys. Kaya mamaya, magandang talakayin natin, guys, kung bakit nasabi ng mga yung mga ayaw sa SB19 na ang SB19 daw ay laos na. Mamaya. Kung bakit, mamaya. I-explain natin. Siguro may mga nakuha silang mga bagay-bagay na pinanghawakan nila na nagpapatotoo ng SB19 ay laos na. Sabay daw, tapusin na natin to guys kasi kinakati na ako sa isyong laos ng SB19. Oops. Wow. O diba, talagang siksik-liglig, kumbaga. Oh, diba? May paganito. Saka, alam nyo guys, may napansin ako. Ayan, ibaba muna natin to ha. Anong page na ba ito? Baka malito ako. Teka lang. Buti na lang may ganito guys. Ito. Alam niyo kung bakit guys? Kung bakit halos ewan ano nangyari sa music industry ng Pilipinas, kung bakit nagkaganito ang music industry ng Philippines dahil sa piracy. 'Di ba? Pag may mga ganyan guys, ibig sabihin yan original. Yan. Yan. Noong kapanahon na namin guys, nauso yung rampant talaga guys yung mga piracy talaga, grabe. Yung mga CD noon, makikita mo guys sa bangketa, lahat grabe. Lahat pirated na talaga noon ang binibili ng mga tao. Ewan ko bakit sinuporta niya ng mga madlang, kumbaga ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ang bumibenta na lang talaga noon guys, sa totoo lang, mga pirated. Oh, buti na lang nakaisip ang record company ni Ken na ipasiguro talaga ito, i-secure talaga yung nilabas nilang Something for Ken. Ito. Oh, hindi ito mapapirate. Kasi kung bibili ka ng ganitong pirated, pag wala ka nakita mga ebidensyang mga ganito, huwag mo nang bilhin. Asa na ba yun? Ito. Dapat nga dito sa front cover may ganyan pa eh. Teka, asa na ba yun? Ito. Mayroon din guys. O, di ba tama ako? Oh, ito. Kailangan ito guys para maiwasan yung pamimeke. Ewan.
kung totoo kayong avid fans, huwag kayong bibili ng mga peking bagay about sa iniidolo nyo. Makita nyo kung pangalanan yung mga online na sikat ngayon. Ang dami, di ba? Puro mga pinaprint lang. Walang hindi official na nilabas ng record company nila. So, ang dami niyan sa mga online ngayon, yung mga nagbebenta ng mga kunwari, print lang nila, tapos ibebenta. Bibili kayo guys yung mga official released. Wag yung mga makikita nyo lang sa online. Yan. Okay, may mga pag ganito, di ba? Ang daming mga ganap sa loob. Kakatuwa. Sticker. May sticker siya, guys. Wow. Nag-effort talaga, guys, yung record company ni Ken. Kakatuwa. Mamaya ibalik natin yan. Wow. Nakakapanibago guys mag-live. Tagal kong hindi nagawa to guys. Isa yun sa magandang track sa album ni Ken na Seven Sins. Kayo guys, anong favorite track nyo guys sa album na ito? Itong recent studio album ni Ken. Ano to? Parang diba? Ang dami talaga mga mga ganap sa loob. Kung kailan basahin ko na lang yan personally. Pag hindi ako na busy, babasahin ko mga nakalagay doon. Ito naman guys. Diba? Andyan pa rin yung parang card. Photo card ata ito guys. Tama nga, photo cards. Ang aking amo, ang ating amo guys. Yan, close up. Si Ken medyo nag-matured siya, pero still parang baby face talaga siya. Hindi siya masyadong, hindi gaanong yung looks ni Ken, parang tumanda bigla. Kasi I think parang 29 or 28 years old na si Ken. Pa-confirm nga guys, ano na bang age ngayon ni Ken? Parang 28, 29. Totoo ba guys? Pa-confirm na lang. Pero yung mukha niya parang mga 18, 19 years old lang, di ba? Tapos syempre guys, bunti ko na makalimutan since patapos na naman na to. Para hindi ko magkamali ha. Babasahin ko na lang. SEA Pop Celebrity of the Year, Most Handsome. Wow! Talaga, in-screenshot ko talaga to guys para at least ma-prove ko sa inyo. Yan. Diba? Siya ang, kumbaga, nilabas na, siguro sa buong parang P-pop, wow, siya in-announce na most handsome. Ano ba yung si Pop, guys? Talaga hindi na ako updated, guys, talaga ngayon. SEA Pop. Diba yan? Talaga nilulumot na ako, guys. Hindi na talaga ako masyadong updated. So may mga hindi na ako maintindihan. So kailangan kong bumawi talaga mag-research at mag-focus ulit sa ating mahalima, sa ating mga sinusuportahan. Maganda siya guys, makapal. Hindi siya basta-basta yung mayuyupi. Ganda yung quality. Yan. Diba? Maganda. Parang gaganahan ka bumili pag yung kalidad ng nabili mo ay talagang siguro yun nga yung sinabi nila kung bakit na-delayed yung paglabas nito dahil inayos talaga nila. Ang kapal guys,
Hmm? Hindi basta-basta ito madadamage. Kung mabasa yan, madadamage. Pero kung basta-basta kahit mahulog to, hindi basta-basta masisira. Mhm. Mayroon pa siyang slip case, 'di ba? Backseat talaga, guys. Saka ang daming mga ganap sa loob. Hindi, kumbaga, sulit naman yung ano, although may pagka-expensive siya, para sa akin sulit. Lalo't ano ka guys, kung kumbaga avid fan ka and ang tagal-tagal mong inaasam na magkaroon ng mga ganito, kahit pa nga ano medyo expensive, parang hindi mo na mamamalayan yung amount nung bibilhin mo kasi sa sobrang galak, yung excitement ba. So ganun yung na-feel ko nung naglabas si Ken ng ganito, na excited talaga ako. Sobrang, ay finally may mga ganun na ang ano, ang company, record company ni Ken. Sa wakas, di ba? So, yan, pasalamat tayo at least naisipan nilang maglabas ng mga something for fans, lalo sa mga avid fan ni Ken, avid fans. So I hope ang SB19 din maglabas din ng mga kagaya niyan, kagaya ng physical albums, kagaya naman nakikita natin sa likuran ko. Yan, kay Alanis Morissette na plaka, vinyl record. Yan yung MTV Unplugged. Kakabakal-bakil ako guys, pasensyaan nyo na. So maganda yung may mga ganun. Yung plaka, yung vinyl record, bukod sa CD. Diba? Kung hindi mo trip mag-play ng ano, maganda din siyang pan-display. Oh, kagaya ng mga nakalagay na, diba, ang gandang tingnan. Kasi, kunwari, sobrang namimiss mo yung idol mo o, diba, avid. Iba kasi yung feeling ng avid fan. May something talagang kakaiba. May time na parang namimiss mo, kahit titigan mo lang yung album, masaya. Iba yung dinudulot na saya. Ewan ko kung ganun din kayo. O di ba, lalo kung may mga binabasa kang ganito, o kunwari, examination mo next week, ay para ma-inspired ako, basahin ko muna kayong mga collection ko sa ano, di na-inspired ka. Pero kung walang ganyan, mga physical formats na yan, ano pa? Imagine na lang. Okay, i-play mo na lang yung ano, yung MP3 mo sa cellphone or kaya kung naka-subscribe ka sa Spotify or iTunes, di ba? Yung kung bakit gustong-gusto yun ng mga Gen Z, yung mga kabataan na yun, gustong-gusto yung mga streaming, mga pasensya na. Hindi ko talaga era yung ganyang ano. Mas gusto ko yung mga physical formats, mga physical album, literal na nahahawakan ko, nababasa ko, nakikita ko everyday, pwede ko titigan yung mga photos, basahin ko yung mga dedication ng mga artist na na-inspired din sila sa mga fans. May mga ganun. Every album na nire-release guys, may mga most siguro mga lahat ng mga sinuportahan kong artist before, yun ang inaabangan ko sa album nila. Yung dedication na kung mga letter nila sa mga fans. I think ito mamaya, pag ano, babasahin ko kung may dedication si Ken sa fans, kung may letter siya. Tingnan ko mamaya kung mayroon siyang sinulat para sa mga fans. Sana mayroon ganun. And ang SB19 din, pag mag-release ng album, dapat may mga letters silang isa-isa. Kunwari, ang Backstreet Boys noon, sa last part ng album ng booklet, ng inlay ng album, makikita nyo dyan guys yung mga dedication ng mga artist. Isa-isa yan, may mga personal na message sa mga fans. Isa yun sa mga nakaka-inspired. So I hope ang SB19 gawin din yun, yung mga old formats, mga ano, kinaugili ang ano sa paglalabas ng mga album. Di ba, naubusan ako ng salita. So ibig ko sabihin, para mas lalong magkaroon ng saysay
yung album na ilalabas mo, dapat may mga ganun kang something sa fans. Kasi ita-treasure nila yan, guys. Dala-dala nila yan. Kahit ma-memorize, at ako yung mga album ni Mariah before, na-memorize ko lahat ng mga dedication doon sa, especially yung mga favorite album ko sa kanya. Isa sa mga always yung sinasabi before matapos yung letter, na hindi ko makakalimutan. Don't give up on your dreams. Iyan parating sinasabi ni Mariah. Saka, kasi yan yung muntikan niya ng i-give up before na talagang pinaglaban niya. Kasi ang daming critics, ang daming mga naninira kay Mariah before. Pero walang nanalo sa mga naninira kay Mariah. Kaya up to now, legendary. Gusto ko maging ganyan din ng SB19. Icon. Talagang yung babagtasin ng karir, talagang dekada-dekada. Hindi lang isang dekada. Si Mariah pa 4 decades na, di ba? Di ba? I hope ang SB19 umabot ng ganyan. 4 decades or more than. Longevity. Yan. Si Mariah may ganun. Bibihira ang ma-achieve yung parang na career na parang hindi na nawawala guys sa limelight. Kumbaga, parati kang naandyan, parati kang mayroong mga bago, may inaabangan yung mga fans. Ang hirap kasi pag malaos ka, kahit maglabas ka na maglabas, lugi, masasayang lang yung effort mo sa kayong syempre yung mga puhunan or something na ilalabas mo dyan, grabe. Hindi lang basta-basta, milyon-milyon. Kung isusugal mo na wala namang bibili ng mga album mo, ng mga ilalabas mong albums, wag na. So yun ang ibig ko sabihin. Mahirap palawakin yung career, kumbaga mapaabot mo ng ilang dekada, mahirap yun. Kaya ang isang may advice ko kay Ken sa Westlife na pati. Bayan. Tingnan nyo din ang Westlife. Speaking Westlife, up to now, andyan pa rin sila. In fact, meron sila ngayon guys, world tour. O, di ba 3 na lang sila? I think parang 3 na lang, yes. Hindi pwedeng itigil. Kahit 3 na lang, kisuod ang 2 na lang sila. Don't give up. Kumbaga, wag mong bitawan yung mga mo. Saka yung mga fans mo na din. May world tour sila ngayon. Diba? Iba na yung mga looks sila. Parang, ano ba magandang term? Talagang thunders na. Kumbaga, bakas na sa mukha yung hindi na gaanong fresh. Kumbaga. Pero, ganun pa rin kasikat. Namamayagpag pa rin ang Westlife. Around the world. Yan ang masasabing icon. Yan. Literal. Na may napatunayan, kumbaga, na hindi na basta-basta pa malalaos. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya tatrabahuhin talaga ng SB19. And kung ano man yung mga patotsada sa kanila or mga maririnig nilang mga issues na karamihan naman mga fake news, sana wag silang paapekto. So, punta na tayo doon guys sa issue ng palaos na daw ang SB19. So, during siguro mga 3 weeks ago, I think, alam nyo yun guys, kung talagang avid fan kayo ng SB19, alam nyo yun, yung lumabas talagang issue na ang SB19 ay palaos na. Yung parang palubog na yung career. Ika muna. Ayan. May mga nag-comments. Nagsabing laos yan. Nabasa ko yan guys sa Facebook. Saka, alam mo yun, Facebook talagang yan, di ba? Isa sa mga powerful na platform na makapag-spread ka ng mga fake news, di ba? And YouTube, di ba? Sabi ko, bakit naman nila nasabing laos? Di ba, syempre, unang reaction nyo, magtataka ka, bakit laos? Konting problema lang naman siguro yung mga naantala yung mga world tour before ng SB19
na-recover, 'di ba ano naman sila, parang naidaos ulit. And ang alam ko pa nadagdagan pa yung ibang, country na nai-add doon sa mga tour na yun. Bukod sa dun na nag-cancel, I think parang mga 4 ay lahat atang countries before nag-cancel. Dahil siguro yun sa ano nila, original na may hawak sa kanilang issues. I think parang may mga kasong case and ano, I think parang may gano'n, eh. So, yung name na SB19 parang pinagbawalan sila nung Korean, team ay ano ang tawag dito, company na may hawak sa SB19 before. So, naayos naman na yun. And kaya nga nung time na agad-agad yung natapos yung, kasong yun, 'di ba, nagdagdag pa sila ng ibang country doon sa tour. And yung mga cancel na mga country na pagdadausan ng concert, dinaos ulit yung concert na yun, pero late na. Kumbaga, ang dami na nag-refund. So, isa yun sa mga napagdaanan ng SB19. And may mga pangilan-ngilan na post si Pinuno before about sa mga saloobin niya before, di ba? Kung naalala nyo. And ngayon naman, itong napapabalitang laos ng SB19, I think because of, paano ko ba yan? Kasi ngayon guys, aminin nyo guys, kung talagang updated kayo sa mga latest global, especially US and Europe. Kasi sa US guys, yun ang problema sa Pilipinas kasi. Kumbaga ano na ulit yung music industry nila, like may mga ano sila, mga bukod sa mga physical album, lahat ng format ngayon nire-revive sa US. Kaya kung napansin niyo, especially si Taylor Swift and sino pa ba yung nagkanta ng Subway? Kasi yung mga latest artists ngayon, kung maka-release ng album, iba-ibang edition, kasi talagang ginagawa ng record company ng artist yung lahat ng pwedeng ibigay sa mga fans. Yung pinagtatrabahuan talaga nila. Ang SB19 kasi after nung world tour nila, parang siguro yun talaga isa sa mga hugot ng naglabas ng mga issue ganyan. Yung mga kisihudan, hindi na maramdaman, laos na, palubog na ang karir ng SB19. Baka hindi lang nila nararamdaman kasi hindi na talaga dito uso sa Pilipinas yung mga gaya sa Amerika, sa US, na mga, kunwari sa US, meron mga record store day. Yan yung mga parang mga ganap na, kunwari, again, si Taylor Swift ulit na gagawin nating example, gagawing ambassador ng record store day. So maglalabas ang record store day, isang organization sa US saka sa Europe na kunwari isang artist lang ang gagawin nilang ambassador for this year record store day, parang ganon. Si Taylor Swift I think parang last year. So gagawa niya ng exclusive album, ilabas lang ng record store day, parang ganon. And hitik yan guys sa format. May cassette tape format, may CD format, may vinyl record format. Dito kasi sa Pilipinas, na nasanay yung mga Pilipino na puro na lang talaga streaming, ganun. So, hindi yung parang kumbaga sa piyestahan, walang ganung komosyon, walang ganung pinag-uusapan o pinaghahandaan, pinagkakaguluhan ng mga events, mga ganun. And sa mga record store, pinipilahan. I hope yung marketing ng SB19 ngayon i-level up nila. Hindi ko kine-question yung marketing ng SB19 sa kanilang karera, pero mas maganda yung parating nag-iingay. Parati kang kumbaga, hindi naman KSP ka na nakulang ka sa pansin, parati ka na pag-uusapan, 'di ba? May dumating man ng mga baguhang artist na mga magagaling, talagang agaw eksena talaga sa hindi ka matitinag, hindi ka maapektuhan. Ganun ibig ko sabihin.
Kasi kung, iisipin niyo na, nakalabas na tayo ng ganito, nailabas na natin yung simula at wakas. Pahinga muna tayong ganito, mga 2 years, 3 years. I-expect mo na talaga yung pagbagsak o pagbulusok ng career. Dapat maya't maya, gano'n. Oh. Hindi naman, kasi may mga artists before na ganyan talaga, eh. For example, si Mariah, yearly ang release ng album. Yung buong 90s hanggang establish niya talaga na maging stable talaga yung career niya, yung maging icon talaga siya. Walang tigil si Mariah before. Minsan nga sa isang taon, 2 album ang nilalabas. Kasi kunwari, MTV Unplugged, halos in between, yung album yun ng second studio album, tapos biglang meron na siyang MTV Unplugged album. Tapos ng Butterfly album, meron naman siyang the first album, yung mga nag-number 1 niya sa Billboard Hot 100, mga ganun. Kinumpilation yun. Tapos sa Rainbow album naman, biglang naglabas siya ng Greatest Hits album. So parang sa isang taon, parang minsan nagkakadoble-doble ang album niya. Yung buong 90s na yun, isang dekada, hindi siya nawala sa damang-dama at ramdam na ramdam siya ng mga tao at ng mga fans. Ganun dapat ang gawin ng SB19. Yan ang pinakamagandang marketing na dapat gawin. Kung gusto mo talagang, pangarapin mo yun na maging yung name nyo talaga na mailalagay talaga sa pedestal, talagang lifetime, kumbaga. Like Regine Velasquez, ganun. O kaya The Beatles. Na kahit ilang henerasyon ang magdaan, hindi na mawawala yung name. Kunwari, name ng SB19. Pero kung kagaya niyan, bukod na puro streaming na lang, medyo antala pa yung paglabas ng mga studio album nyo, and kulang pa sa mga ilalabas na mga something sa mga avid fan, like yung mga simpleng ganito, mga album. Pag nagawa pa ng album, hindi pa kumpleto. EP. Dapat tawag dito. Meron kasi guys, official studio album. Mayroon din namang EP lang. Pag sinabi kasing EP guys, maximum na mga tracks yun, siguro mga at least 5 songs or 7 songs sa album. Pag official studio album kasi guys, yan yung mga more than 12 songs sa album. Dapat ganun ang SB19. More than 10 songs, track sa isang album. Di ba napansin nyo guys, karamihan sa nilalabas ng SB19, lahat EP. Dapat wag masyadong tawag dito. Hindi ko naman sinasabing sa amin kasi sinasapote, tawag diyan, minamadali. Hindi, dapat since masisipag naman sila, alam ko masisipag talaga SB19. Make sure pag nilabas sila talagang official studio album talaga. Pero ang paliwanag naman nila, 'di ba, yung parang binubuo nila yung ilang parts yung pagtatag, parang may ganun silang konsepto eh. Pero maganda yung talaga full album. Kasi era yan ng kunwari era ng siguro gawin ko na lang is example sa inyo si Ariana Grande para medyo malapit-lapit sa age nyo. Kasi kunwari yung Dangerous Woman na album, o ibang era naman yun. Saka yung kanyang debut album. So every album talaga, 'di ba, lahat ng album ni Ariana Grande, lahat complete, hindi siya EP. Full studio album. I think wala pa akong naalalang naglabas siya ng EP. Ay may isa pala yung Christmas EP, hindi siya full. Pero yung mga official studio album, lahat yung full album talaga. Studio album talaga yon, hindi EP. Sana ganun ang gawin ng SB19. Hindi ko naman sinasabing tigilan na nila ang kai-EP ng kai-EP. Mas maganda pa rin yung full album. Yung ilalabas mo talagang studio album.
Kagaya nitong latest album ni Ken, Seven Sins. Full album to, studio album talaga. Kung hindi pa sa Japan, hindi makaka-ano si Ken ng studio album talaga. Napansin niyo yung una ni Ken, 'di ba, yung Palayo, Bulan Palayo, EP. And then yung isa pa, I think parang yung sumunod naman, Complex, EP pa rin. Kung hindi pa hinawakan ng Japan, hindi si Ken makaka-experience ng debut album. Ito yung debut album. Kasi yung mga nauna, mga EP yun, guys. Ito yung official debut album yung Seven Sins. Full album. Ang SB19, I hope maisip nila yan na kung lalabas sila ng upcoming album, I think parang may ginagawa sila talagang album. Yung Visa, di ba isa na yun sa single na nilabas? I think iyan na yung upcoming album nilang ilalabas. Isa na yun sa mga napapaloob sa mga track sa upcoming album nila. So, since ngayon, na-feel ko naman na medyo okay yung single na yun, although parang hindi siya ito pang napansin ko ha. Yung sound ng Visa hindi nalalayo sa mga tunog doon sa previous EP. Dapat kung yung marketing talaga ewan ko si Pinuno ata nagbibigay ng yung mga gagawin nila, yung ganito, plano and everything. Dapat pag-isipan nila, I think mas maganda yung paglalabas ka ng album, siguraduhin mong hindi ka tunog nung previous album mo. Dapat may bagong tunog. Ganon. Kailangan mong mag-reinvent, kumbaga, hindi parating paulit-ulit yung tunog. Parating ganon yung estilo ng gagawin mong i-create mong music. Dapat may bago. Kasi pwede kayo dyan hindi ko ba sinasabi magsawa yung mga fans, pero kasi kung paulit-ulit na ganun pa rin ang gagawin mo, dapat pag-isipan talaga. Dapat, itong bagong album natin, dapat iba ang tunog nito. Hindi walang mababakas doon sa last album na parang tunog dun ka o kaya yung ginto. Yung Visa may similarity sa previous mga songs nila. Yung tunog paano ka mag-create ng new era kung ang tunog ay hindi pa rin naaalis doon sa last na binuon yung era, kumbaga buong concept ng album EP na yun, hindi ka nakaalis doon sa tunog na yun. Dapat babaguhin mo. Kaya nga yung mga composer and mga kagaya ni Pinuno, di ba, ni Ken, mga mga literal na hindi lang yan singer na talagang composer, talagang songwriter, di ba? So, pag nag-compose ka ng isang song, kailangan iba doon sa last mong ginawa. Kasi yung concept ng isang album, dapat may kumbaga, tawag dito, may sariling tunog yung album na yun na ilalabas mo. Hindi katunog nung last mong ginawa. Magkaiba dapat. Yun ang napansin ko kaya sabi ko kay Ken, since si Ken ay versatile talagang. Napapanood ko kasi siya sa mga cover. Kaya niya talagang mag-cover ng mga song na malayo sa genre niya ngayon. R&B, di ba? May mga cover siyang ganun. So, literal na mababago yung tunog mo pag nag-shift ka ng genre. Si Madonna before, Queen of Pop. Di ba? Pop ang genre niya. Pero noong nag-release siya ng kanyang 1, 2, 3, 4, 5, I think 6 studio album, yung Bedtime Stories, biglang naging hip-hop R&B yung tunog. Iniba niya talaga. Tapos mayroon man siyang album na parang techno.
yung tunog techno music, tapos yung isa naman naging parang ang datingan naman ay alternative rock yung kanyang music, hindi music. Yung music album niya pala na nilabas, parang ano naman inspired country music. Di ba iba-ibang tunog. Dapat ganoon ang gawin ng SB19. Hindi yung para-parehong tunog. Napansin yung Visa? Napansin nyo guys? Di ba yung tunog niya, similarity talaga guys sa yung last album nila. Yung tunog halos kasing tunog. Dapat may bago. Yun ang ibig ko sabihin. I hope nila yan, especially si Pinuno. Kasi siya yung leader ng group, di ba? Siya yung nagdidesisyon talaga. Dapat napansin niya, dapat sabihin niya sa kagrupo niya, dapat ibahin natin yung tunog ngayon kumpara doon sa last. Di ba? Saka, yung reaction yung mga fans, kung avid fan ka ng SB19, wow, parang masyasya ka. So, iba yung tunog ngayon ng SB19, kakaiba. Ang layo doon sa previous album. May something na yung ma-feel yung kakaibang yung dating nun sa mga fans. Kasi hindi kinasanayan na ganoon ang maririnig mo sa SB19. May kakaibang flavor, may kakaibang tunog talaga. I hope laliman pa nila yung yung sa marketing talaga sila yung yung nagdidesisyon yan ng mga gagawing kunwari itong latest album natin, kailangan tunog country. Beyonce, di ba? Beyonce, nag-try siyang ibahin yung tunog. Di ba naglabas siya ng country music na tinulugsa siya ng mga country musicians sa US na trying hard si Beyonce. Kasi nga, hindi naman talaga siya literal na mangangawit sa mga, ang tawag dito, genre yung country music na yan. Ang genre ni Beyonce, ang alam ko before, yung una niyang album may pagka-pop na may pagka-R&B, na may pagka R&B, pop, mga ganun. Second album, medyo pop pa rin. Tapos bigla naging hip-hop, may mga ganun si Beyonce. Pero hindi mo iisipin na magagawa siya ng album na country music. Yung latest album ni Beyonce ngayon, country music, yung genre. Country music. Ang dami niyang doon mga basher. Talagang kaliwat kanan, especially yung mga artists sa American country music artists like kunwari Carrie Underwood, Shania Twain, Faith Hill, yung mga country music, LeAnn Rimes, yung mga kilalang country music artist sa US, parang medyo napataas yung kilay kay Beyonce kasi nagsubok siya ng panibagong tunog. Yun ang country music. So balikan ko ang SB19, I hope may ganun silang mentality. Iiba-ibahin nila yung tunog nila. Hindi yung parati na lang ganun na puro, hindi ko naman sinasabing maingay, yung more shout and dapat maiba. Diba? Sa boy band, kunwari, Backstreet Boys, diba, hindi naman nila kinailangan magsisisigaw or yung loud na mga songs. Hindi ko sinasabing maingay yung mga song ng SB19 na kasi kung maalala nyo, especially yung debut album, grabe, ang ganda talaga. Kaya kung papapiliin nyo talaga ako guys, kung anong album ng SB19 yung talaga nagmarka sa akin. Kasi ako talaga, si panahon ko yung 90s. So medyo nakahabol yung mga tunog doon na mga, may pop siya, mayroong ballad talaga, yung talagang masasabi mo talagang big ballad. Yun. Matitinding ballad talaga yung mga naano sa debut album, di ba? To the point na pati si Regine, di ba, napakanta nung isa sa mga iconic ballad track sa album na yun, sa
get in the zone. I hope mag-reinvent, kumbaga mag-create sila ng bagong tunog. And kung plano din nilang mag-remake ng mga song para maiba naman. Hindi naman sinabing buong album talaga remake na lahat, mga revival, mga ilalagay mong mga track sa album. At least 3 tracks na remake. Dati nga naalala ko ngayon yung sinuggest kong bagay sa kanilang i-remake ng SB19 yung Shout na song. Yan yung kinover ng Kulay. Sino nakakaalala sa Kulay? Ang lead singer dyan kay si Rada. Sikat yan sa Europe before, ang Kulay. Bukod sa Smoky Mountain, di ba? Kulay, isa din yan sa mga namayagpag before. O yung Shout na yon, ang original na nagkanta niyan, ang pagkakaalam ko, kasi naalala ko lang talaga si Lulu, kumanta ng Shout, and then ni-remake ng Kulay. May kang ni-remake, yung kay Lulu pop talaga, literal na pop. Yung ginawa ng version na ng Kulay, naging parang hip-hop, R&B, parang gano'n na ang tunog. Kaya nasabi ko parang bagay ito, parang maiba naman yung tunog ng SB19. Ano kaya i-remake din ulit yung pinasikat ng Kulay na Shout? I-research nyo guys yung Shout na song dito sa YouTube. Kinantayan ng Kulay, ni-remake nila. Itong gagawin nilang upcoming album ng SB19, I hope gumawa sila ng kahit isa o dalawang remake track. Isa na yung gawin nila yung Shout. Bagay talaga sa kanila. Ibahin nila yung magdagdag sila ng mga, kumbaga, gawa nila samahan nila ng ibang flavor yung song na yun, yung tunog niya, medyo baliin, parang gano'n. Kasi naniniwala ko bagay talaga sa kanila yung Shout na yun. Kasi ang tataas ang boses ng SB19, di ba? Bukod kay Ken. Yung mga vocalist talaga sila, Estelsa kasi Pinuno, yan yung mga belter talaga ng grupo, di ba? Kaya nila talagang gawin yung mga yung mga nota doon sa Shout na yun. Kasi pataas yung kantang yun eh. Ang ganda nun. So, baguhin nila ng bahagya para may new sound. Bagay sa kanila yun eh. May pagka-pop na, may pagka-R&B. Diba? So, kung papasok sila sa ganyan na parang medyo malayo sa tunog ng SB19 ngayon, may bagong mapapakinggan ang mga fans. Diba? Kumbaga makakaalis na sila doon sa ilang iping nagdaan na yun. Panibago, kumbaga. Yun ang ibig ko sabihin. Diba? Kaya siguro nakapagsabi yung mga critics, yung mga basher ng SB19 na nalaos, na medyo bahagyang bumaba yung kanilang yung career talaga nila medyo bumagsak. Kasi siguro hindi nila naramdaman yung mga something na ganap ngayon sa Amerika, 'di ba, sa Europe, especially sa US. Wala dito sa kanila sa SB19. Walang ganun. Since pinipilit ng SB19 na makapasok talaga sa world market ng music, 'di ba? Dapat yung mga matitinding country like US, dapat kahit konti masabayan nila. Kung sa US, ganito ang trip ng mga tao, like mga fans doon na gusto nila ng mga ganito mga physical album, maglabas kayo ng ganyan. Di ba? O mag-participate sila sa mga record store day, mga ganun. I think parang dito sa Pilipinas parang may ganun na din eh. Yung parang ang tawag naman dito sa Pilipinas nung record store day ay plakahan. Parang ganun, may ganun sa Manila eh. Last year parang may napanood akong may event sa Manila na naglabas pa ang Eraserheads ng album.
Yeah. Tawag dito, asan na ba ako? Basahin muna natin 'tong mga comment ngayon. Okay, napasok ng SB19 sa US Hollywood ng ano, likod nila. Okay. Oo naman, kaya nga ang SB19 talaga, yun ang ibig ko sabihin, since nagta-try talaga silang ma-conquer talaga, global talaga, around the world. I hope, sabayan nila yung mga ganapan doon. And mag-create sila ng mga original na mga tunog na pwede mong ipanghambalos dyan sa mga latest artist, mga baguang artist sa US. Champ Roll ba yun? Yung isang namamayagpag ngayon. Champ Roll ba? May isa siyang song na gustuhan ko talaga yung Subway. Isa siya sa mga new discover ko talaga na artist. Champ Roll ba yun? Pa-correct na lang guys. New artist sa US. Parang ang weird niya pero gusto ko yung tunog. Yung quality ng voice, yung kalidad ng kanta. Gusto ko. Bira na ako ngayon magusto sa mga new artist, mga newcomers sa music industry. Pihika na ako. Pero isa sa mga nakita ko talagang wow. Songwriter din siya. Siya ang gumagawa ng kanta niya. Ang problema naman sa kanya, since nasubaybayan ko na din siya, sabi niya, I think parang mga 5 years pa daw siya gagawa ng next album. So medyo pagkatamad lang. So sayang. Anyway, balikan natin ng SB19. Ganun, dapat parating maingay. Paingayin yung name nila. And makipag-collab sila sa mga kilala. Especially sa US. Ewan ko kasi minsan napapaisip din naman ako. Ang dami nga sa pedestal sa US na may dungong Pilipino pero bakit parang may nakikita silang aspiring sa Pinas na kakaibang artist. Bakit kaya i-collab ko to para matulungan ko pang maiangat, makilala din. Instead, ang sinuportahan pa niya, ayaw ko nang pangalanan kung sino siya, Korean. So, na-disappoint talaga ako sa kanya. Sabi ko, very loud and gabi ng mga pahapiyaw nila, Estel. Sana someday, I hope maka-collab kami kay ganito. Ayaw kong bigisin ng name, kay ganyan, kasi isa siya sa mga major artist sa global music industry. Nanalo pa lang siya ngayon sa Grammy, I think. Mas sinuporta niya pa na literal na mas tinulungan niya pa yung ibang wala naman sa bloodline niya na anyway. Ayaw kasi mag-mention ng mga names. So, sana yung mga Pilipino Filipino artist, may dugong Pilipino na may pangalan sa music industry sa US, dapat balikan nila yung Pilipinas. Kasi ang dami dito mahuhusay. Especially ngayon nga, ang SB19. Tulungan din nila na marating din yung narating nila. Makaapak din sa Grammy Award. Kahit dyan lang, malaking exposure yan. Ayaw talaga siguro naman nakarating na sa kanya yung about sa SB19. Diba? Bakit hindi niya binigyan ng chance para maging kagaya din niya na maging sikat din sa US? Pero minsan kasi kinakahiya nila yung Pilipinas. I think parang gano'n. Olivia Rodrigo, hindi ko masyadong ma-feel yung pagiging Pilipino niya. Nung panahon si Jocelyn Enriquez, kung hindi pa siya medyo nalaos, hindi niya pa ipagsisigaw ang Pilipino siya. Ang daming ganun. Siguro pinapangalagaan yung name nila sa US para siguro hindi sila magmukhang cheap or something na para masabayan nila yung mga artist sa US, parang ganun.
Mismo nagpatotoo dyan si Regine before. May gusto sa kanyang magpa-sign ng contract sa isa sa mga major record company sa US. Pero babaguhin yung apelyido at babaguhin yung nationality. Hindi pumayag si Regine before. So, itinigil niya yung kahibangan na yun. Iyon ang ibig ko sabihin. So yun guys, I hope, yung pinaka-wish ko, para sa akin, hindi naman talaga nalaos ang SB19. Uulitin ko ha, ito ay based on my own sa konting panahon na nag-research ako sa SB19 kasi matagal talaga ako. Hindi naman sila nalaos guys. In fact, yung upcoming nila ngayon na pinagkakaguluhan, di ba may bago silang major event. At ang dinig ko open field. Hindi na sa Philippine Arena. Pa-comment nga guys. So, hindi naman nalaos ang SB19 sa totoo lang. Ayusin lang nila. Kung may aayusin talaga yung marketing, yung mga plano sa kanilang band, sa kanilang grupo. Especially, ingatan nila yung paglalabas ng mga song, paglalabas ng mga EP, album. Make it sure na every album, every EP, iba yung tunog. Hindi yung copy-paste. Kasi, wala akong naalalang ganun yung estilo na talagang umabot sa tugatog na naging icons talaga, naging legendary talaga. Example dyan, magandang example si Madonna, reinvention, nire-reinvent niya every album, iniiba-iba niya talaga yung may mga istorya, may mga ganun, yung album, may mga specific na sound. Hindi yung sound na nung nakaraan, ganun pa rin ang gagawin mo ngayong sound. Dapat iiba-iba. Kaya, ayusin nila, medyo mag-focus sila sa paglalabas ng mga songs, ng mga albums. Talagang diyan sila mag-focus para may mga bago at bagong tunog na malikha. Hindi lang yung parating ganun parati. Diba? Naniniwala ako na pag parating ganun, minsan nakakasawa, diba? Dapat may bagong tunog. Para may pananabikan yung mga fans na masyashock talaga, mawindang talaga yung fans na, wow! Imagine, magagawa pa rin ng SB19 yung ganyang tunog. Diba? Diba ang layo nito doon sa Ginto at ang layo din doon sa Manananggal at Mana at parang kakaiba talaga yung flavor ng album na to compare sa last of EP. Dapat may mga ganun. And wag niyo nang kalilimutan yung mga physical album. Sabayan nila yung Amerika. Kung talagang goal nila na maka-penetrate talaga globally, sabayan nila yung kung anong may ganap sa Amerika, sabayan nila. Humingi sila ng tulong sa mga nasa US, na nasa industry. Tingnan mo si Liza Soberano. Di ba ang dami kong na-example sa inyo? Ang dami niyang mga tao doon na nilalapitan. Pero kung diyan ka lang na pag-guest lang sa kung saan, kailangan mag-effort sila, subukan nilang lumapit sa, kunwari, record company ni ganito. Kunwari, mismong si Motola, Tommy Motola, lumapit. Ang hirap na naman ng mga ganun, di ba? Pero, maganda kasi yung may mga kapit ka. Diskarte ang tawag dyan. Si Liza, di ba? Diskarte. Pero ngayon parang walang nangyayari. Ewan ko nangyayari sa karir ni Liza Soberano. Pero yun ang ginagamit niya ngayong key. Yung
lumapit sa mga may mga pangalan sa Hollywood. In fairness naman ay isasama siya sa mga projects doon na nailalabas ng mga movies. Medyo ano naman, medyo parang sumakses naman siya ng bahagya. Hindi naman na waste or nasayang yung effort niya. Ang problema lang dyan, kung babae ka, may gamitan. Ewan ko na lang, yung mga history before na gano'n. Na-exploit na mga gano'n, na may mga kapalit. May mga ganyan. Keisha, mga gano'n. Ang daming artist na pwede kong may example sa inyo guys. Kasi ilang dekada ako guys na nag-antabay sa music. Dito sa local, abroad. Pinanganak ako guys na ang heart ko at ang isip ko nasa music. Una kong narinig yung mga sa parents ko na nagpapatugtog sila ng mga iba na kaagad yung may pakiramdam na kaagad ako nakakaiba sa music. And yun, nagdaan ng buong 90s, especially napakasaya ng music industry sa Philippines noong 90s. Yung 90s na iconic talaga sa music industry dito sa Pilipinas. Wow, yabong, kumbaga piyesta talaga ang music industry nung panahon na yun dito sa Pilipinas. Pero habang paalis na yung di ba, nag 2000, iba. So hanggang ngayon parang hindi na naka-recover, di ba? Buti na lang may SB19 ngayon. At sinundan din ng iba-ibang mga grupo na kagaya nung minamanage ng ABS, di ba? Tinatry siguro nilang i-revive yung music industry sa Pilipinas. Kaya pasalamat ako guys na yung panahon namin, na-feel ko talaga yung sigla ng music industry dito sa Philippines. Bonus pa yung mga US, Europe, di ba? Kinalaunan, nag-eksena na yung Asia. Di ba mayroon ng mga artist sa Asia talagang nakipagsabayan na doon sa nakilala na. Sinimulan niya ni Regine before sa Asia. Sa kanang Smoky Mountain. Pumasok na sila Kokuli, Anggun. Di ba may mga ganun na? Ay, nako. History. Pero natutuwa ako sa tinatakbo ng karir ng SB19 kasi, di ba, from Asia, hindi lang Pinas yung daladala ng SB19 ngayon. Buong Asia. Di ba? Kahit naman ang Korea, di ba? Hindi lang country nila yung dala, buong Asia talaga. Saan ba galing ang K-pop at ang BTS, yung mga di ba? From Asia. Pero ngayon may nagsusubok na tapatan yan. Galing naman sa Pilipinas, from Asia pa rin. So yun, masasabi ko lang, walang katotohanan na laos na ang SB19. Nagkulang lang, medyo nakukulangan lang ako sa kanilang marketing. Saka yung dapat na inaasahan kong bagong tunog, parang hindi ko naramdaman dito sa bagong single na nilabas. Kasing tunog pa rin guys, parang continuation siya guys nung parang hindi sila nakaalis doon sa simula at wakas, pagsibol, pagtatag, parang ganun pa rin yung tunog na naririnig ko. Iisa. I hope baguhin nila, pag-isipan nila mabuti, yun lang. Para at least, sakasabayan nila talaga yung Amerika. Kung ano yung mga latest doon, sabayan nila lahat. I-apply nila dito sa Pilipinas. Para at least yung mga bagong kabataan ngayon, kumbaga, ma-introduce yung, diba, especially yung kinagisnan. Kasi parang alam na lang ngayon, streaming, Spotify, iTunes, mga ganun. So yun lang guys. Thank you sa mga nag-tune in.
Salamat sa mga naka-tune in sa ating YouTube channel. And abangan nyo guys kasi simula ngayon parati na ako magla-live, gagawa ng mga reaction videos. So, yan ang gagawin natin ulit dito sa ating YouTube channel. Dito lamang sa Musical World Music. Thank you guys for watching. And parati ko sinasabi, always be kind. God bless us guys.